ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Dalawang tao ang inaasahang bubuhat sa isang relasyon upang ito ay magtagumpay. Hindi pwede na isa lamang dahil posible itong bumigay. Ikaw kabarangay, isa ka bang mabuting katuwang sa iyong kapareha? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay nating nakikinig ng Barangay Love Stories. Sobrang idol ko talaga kayo, Papa Dudut. Kaya naman wala akong pinapalagpas na episode ng programa ninyo online. Natutuwa at nakaka-relate kasi ako sa mga kwento na ibinabahagi ng mga letter senders ninyo. Ako man ay may sarili ring istorya na gustong i-share, kaya ako nagpadala ng aking sulat. Ngunit bago tayo dumako doon ay nais ko munang magpakilala sa inyo at sa mga taga-pakinig natin. Ako nga pala si Yeri, 32 years old at kasalukuyang nandito sa Taiwan bilang OFW. Alam nyo, ni sa hinagap ay hindi ko naisip na magtatrabaho ako sa ibang bansa. Kontento na kasi ako noon na nasa Pilipinas lamang kasama si Terence, ang long-time boyfriend ko. Kung mag-iibang bansa man kami ay bakasyon lang sana. Lalo't plano na rin sana naming bumuo ng pamilya. Kinasal na pala si Tintin. Grabe naman, parang kailan lang. Akala namin hindi na siya makakapag-asawa pero tadhana nga naman, oh. Teka, pusuan ko nga to. Ayan, ang cute-cute naman nila. Baby love, pwede ba tayong mag-usap? Ha? Tungkol saan, baby love? Sa sa plano ko. Anong plano? Hulaan ko. Bakasyon ba yan? O baka naman tungkol sa kasal natin? Ikaw Nako, sorry Wala sa mga nabanggit mo, baby love eh. Okay. Hula lang naman eh. Pero ano ba yung plano mo? Kasi may May ano? may bago kong business idea. Ha? Hindi ko business idea pala kasi dalawa kami rito ng best friend kong si Louie. O tapos? Gusto naming magtayo ng coffee shop kasi nakitaan namin ng potential yung business lalo na sa location na napili ni Louie eh. Alam mo naman na matagal ko ng pangarap magkaroon ng sariling business, di ba? Oo naman. Simula pa lang nung nakilala kita business-minded ka na eh. Simula pagkabata, kaso inalat naman ako sa mga nauna kong business kaya ayun. Pero ayoko namang habang buhay na malugmok sa bagay na yun. Saka gano'n naman talaga sa negosyo eh, tsambahan ng pag-asenso. Kaya kailangan meron kang pusong determinado. Wow, ikaw talaga Pag-usapang business tumatalinghaga ang mga salitaan mo Pero tama ka naman sa mga sinabi mo, baby love. Kaso, anong plano nyo ni Louie? First step kumbaga para masimulan nyo yung business nyo. Syempre, kailangan namin ng kapital. Pinagsama namin ni Louie yung savings namin pero para mas makatipid sa pagbabayad sa mga tauhan nagkasundo kami na tutukan yung business simula pagpapagawa hanggang sa pagtatauhan. Kaya nga nag-decide akong mag-resign sa trabaho para ako na yung tatao muna kasi hindi pwedeng umalis si Louie dahil di hamak na mas malaki ang kita niya sa pinapasukan niya kaysa sa akin. Naku, sigurado ka na ba talaga dyan? Oo naman. Pinag-isipan ko na to ng maraming beses. Nakakakaba pero nakaka-excite. Kasi hindi ko talaga nakikita ang sarili ko na magiging empleyado habang buhay. Gusto ko,
ako yung amo at para mangyari yun, kailangan ko magtayo ng sarili kong negosyo. Partnership nga lang kami ni Louie rito pero at least kami pa rin ang boss. Naiintindihan ko ang gusto mong mangyari. Pero dapat, sigurado kayo na kikita yung business nyo, ha? I mean, sayang kasi pag hindi nyo mabawi ang kapital nyo. Lalo ka na. Malaki ang mawawala sa'yo kasi walang papasok na income sa'yo pag nagsimula na kayo. Tapos plano mo pang mag-resign. Alam ko naman yun. Tsaka nakahanda ako sa anumang pwede mangyari. Okay, pero paano yung bayarin natin dito sa inuupahan natin? Paano yung iba pa nating expenses kung lahat ng pera mo palabas at walang pumapasok? Yun na nga. Makikiusap sana ako na ikaw muna ang sumagot ng mga bayarin natin. Terence naman! Kahit 6 na buwan lang. Target namin na matapos yung pagpapagawa ng coffee shop in 3 months. Tapos mag-o-opening na kami. Sigurado naman makakabawi na kami in just 2 months, no? Para naman yatang suntok sa buwan yung sinabi mo eh. Yun naman ang hirap sa'yo eh. Wala kang bilib sa akin. Hindi naman sa ganun. Basta, pangako, magiging successful tong business na naisip namin ni Louie. Suporta mo lang at tiwala ang kailangan ko, baby love. Papadudot naging kami ni Terence noong pareho pa lamang kaming nasa college. At noon pa man ay business-minded na talaga siya. In fact, pangatlong negosyo na niya ang pinaplano niyang itayo ng best friend niyang si Louie noong mga panahong yon. Hindi kasi nagtagumpay ang dalawang business na sinimulan niya right after college graduation. At kapag nangyayari yon ay bumabalik siya sa pagiging empleyado at mag-iipon muli ng kapital. Pero hindi na kami bumabata ng mga panahong yon. At kahit na gusto ko siyang suportahan sa pangarap niya, di maalis sa akin ang pagdududa na baka katulad ng dalawang naunang negosyo niya ay mabigo ulit siya. Sa huli, si Terence pa rin ang nasunod at wala akong nagawa. Humiram siya ng pera sa bangko pang kapital dahil kinulang ang savings nila ni Louie at nag-resign siya sa trabaho niya upang matutukan ang negosyo nila. Hindi nagtagal ay nag-soft opening sila at masasabi ko na naging matagumpay naman yon. Naging maayos ang kitaan nila ng sumunod na 2 buwan. Pero pagpasok ng pangatlo hanggang pang-4 ay bigla na lamang may nangyari. Papadudot. Terence, anong ginawa mo? Bakit halos mag-zero na tong savings account natin para sa kasal natin? Pasensya ka na, baby love. Huwag mo ako ma-baby love dyan, ha? Ipaliwanag mo kung bakit nawala yung savings natin. Ikaw at ako lang naman ang may access dito, ah. Oo nga, pero hindi naman nawala eh. Ano hindi nawala? Tingnan mo nga. Halos wala nang natira. Nahiya ka pa. Nag-iwan ka pa ng 10 piso. Sana sinagad mo na. Hindi nga nawala kasi Kasi ano? Hiniram ko muna. Hiniram? Oo. At saan mo naman ginamit yung pera natin, Aber? Sa dun sa coffee shop namin ni Louie. Terence naman! Bakit kinailangan mong gamitin dun yung pera na pangkasal natin, ha? Sige nga! Medyo kasi, may mga kailangang i-repair sa shop. Kaso wala na kaming pera na pampa-repair dahil may hinana yung kita ng business namin eh. Sabi ni Louie wala na siya mailalabas kaya pinagawan niya ako ng paraan para makahanap ng pera. Tapos naisip mong kunin yung savings natin nang hindi nagpapaalam sa akin? Oo, pero Pero ano? Ha? Terence naman! nagawa ko lang naman yun kasi pag nagpaalam ako siguradong hindi ka papayag. Buti alam mo! O, kita mo na. Kaya hindi na ako nagsabi sa'yo kasi alam ko di mo naman maintindihan yung rason ko kahit na ipaliwanag ko pa. Sayang lang laway ko sa'yo. Ano bang pinagsasasabi mo? Saan naman ang galing yan? Sa akin lang. Pansin ko kasi wala ka na talagang bilib sa akin eh. Nasa tuwing may naiisip ako negosyo, akala mo laging papalpak. Bakit nagkamali ba ako? Kakasabi mo lang na mahina ang kita ng shop nyo, di ba? Oo. Pero gano'n naman talaga sa negosyo, di ba?
May mga panahon na mahina pero meron din namang panahon na malakas. Pero mali pa rin na nagdesisyon kang mag-isa na gamitin ang savings natin dahil dyan sa negosyo mo. Hindi naman sa'yo lang yung pera na yun eh. Sa akin din yun. Tsaka pagkasal natin yun, Terence. Ang tagal nating inipon yun, tapos ngayon wala na. Ano magsalita na parang hindi na maibabalik yung pera natin? Kasi nga hiniram ko lang yun. Ibabalik ko rin yun pag nakabawi na yung shop namin. Paano pag hindi? Ha? Paano kung tuloy-tuloy na mahina na yung benta nyo? Paano mo babayaran yung pera kinuha mo sa account natin? Sige nga! O yan, kita mo na? Anong kita mo ng pinagsasasabi mo dyan? Ang negative mo! At halatang halata na wala ka rin bilib sa akin. Buti pa yung asawa ni Louie, sinusuportahan siya sa ginagawa niya. Pero ikaw, Parang hindi naman yata tamang ikumpara mo ako sa asawa ni Louie. Eh kung tutuusin may kaya sila. At hanggang ngayon, may trabaho si Louie. Hindi kagaya mo na nakatali na dyan sa negosyo nyo at hinahayaan akong bumuhat sa relasyon natin. Ano? Sabihin mo hindi! Lalatagan kita ng mga resibo, pati na rin ng mga pangako mong napako! Papa Dudut, sobrang sama ng loob ko dahil sa ginawa ni Terence sa savings namin for our wedding. Pero sa abot ng makakaya ko ay inuunawa ko pa rin siya. Kahit na galit ako, hinahanapan ko pa rin ang dahilan ng puso ko na patawarin siya sa hindi niya pagpapaalam sa akin na kukuhanin niya ang pera namin at gagamitin sa business nila. Para sa akin ay masakit ang ginawa niyang yon dahil nga naglihim siya at nagdesisyong mag-isa. Kaya naman pinalipas ko na lamang muna ang mga araw at nag-focus na lamang sa aking trabaho. Papa Dudut, ginugol ko ang aking atensyon sa pagtatrabaho nang sa ganon ay hindi ko maalala na masama ang loob ko sa aking kinakasama. At effective naman dahil unti-unti ko na lamang nakalimutan ang ginawa niya. Sa huli wala pa rin naman akong ibang gusto kundi ang magtagumpay. Ang negosyo nila Terence. Katulad po ng matagal na niyang pangarap, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, matagal bago na ibalik ni Terence ang savings namin na ginamit niya para sa business nila. Utay-utay kasi ang pagbabayad niya kasabay ng iba nilang binabayarang utang para sa kapital nila. Kaya ang ending noong nakumpleto yon ay hindi na rin yon nadagdagan pa. Tapos makalipas lamang ang isang taon ay tuluyan ng nagsarado ang coffee shop nila. Sinubukan pa nga nila yung ipasalo pero wala na talagang pag-asa. Kaya para makabawi sa mga nalugi ay binenta na lamang nila ang mga kagamitan na pinondar nila. Tapos ay pinaghatian nila ng kaibigan niya ang perang napagbentahan nila. Kaya lang ay mas malaki pa rin talaga ang nailabas nila kesa bumalik sa kanila. Sobrang lugi. Pero mabuti na rin at meron kesa wala, Papa Dudut. Grabe naman traffic sa Pilipinas to. Wala na ba talagang pagbabago? Aalis kang fresh papasok ng trabaho. Tapos uuwi kang bruha. Kulang na lang walis tambo eh. Teka, bakit ba ang dilim dito sa bahay? Asan na ba yung switch ng ilaw para mabuksan? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, baby love. Terence? Happy birthday. Oh, blow mo na tong kandila ng cake mo, dali. Ha? Sige na. Pero bago yun, mag-wish ka muna. Dali. Sige, teka. Ih, Ayan, nablow ko na. happy birthday ulit. Thank you. Oh, sa tono mo, mukhang nakalimutan mong birthday mo ngayon ah. Medyo. Ang dami kasing ginagawa sa opisina eh. Tsaka teka nga. Ibig sabihin, nandito ka lang talaga sa apartment?
Oo. Bakit? Saan pa ba ako pupunta? Ewan ko. Sabi mo kasi sa akin sa text di mo ako masusundo kasi may lakad ka. Nung tinanong ko kung saan, hindi ka naman nag-reply. Tapos malalaman kong nandito ka lang pala sa apartment natin. Oo, teka. Kalma ka lang. Paano ako kakalma? Naipit lang naman ako sa malalang traffic kasi hindi mo man lang ako sinundo. Nandito ka lang naman pala. Ikaw naman no. Siyempre, pag sinundo kita, hindi na kita mo susurpresa ngayong birthday mo. Nagluto ako ng masarap. Yung mga paborito mong ulam, tsaka nag-order din ako ng palabok at kakanin na gusto mo. Higa, dali. Andun na sa mesa lahat oh. Upo ka na lang at kakain. Tara, punta na tayo dun. Sige na. Huwag mo na ako simangutan ng ganyan. Tsaka, di ka ba masaya na pinaghanda kita ngayong birthday mo? Mukha ba akong masaya? Grabe ka naman. Pasensya na. Pagod lang talaga ako. Sumakit na kasi yung ulo ko dun pa lang sa traffic eh. Ay, teka nga muna. Saan ka kumuha ng pinambili mo ng mga pagkain na yan? Pati ng cake na yan. Ha? Ay, sa akin. Sa'yo. So ibig sabihin may pera ka? Oo, nag-loan ako sa online lending app. Terence naman! Dapat hindi mo na ginawa yun! Gusto ko lang naman kasi maging espesyal yung araw na to, lalo na't birthday mo. Gets ko naman. Pero sana naging practical ka na lang. Buti nakapag-loan ka pa sa dami ng utang mo na hindi mo na nababayaran. Oo, pero nakailang subok din ako. Oh, paano mo ngayon babayaran yung niloan mo? Wala ka namang trabaho. Wala kang source of income tapos nagdagdag ka pa talaga ng utang. Naghahanap naman ako ng mapapasukan eh. Pero hanggang ngayon wala ka pa rin napapasukan. Kasi masyado kang mapili tsaka mareklamo. Yung hindi mo pa nga nasusubukan pero umaayaw ka na agad. Para kasing hindi na ako sanay na may amo. Kasi gusto mo ikaw yung amo, ganon. Oo, Kaya lang paano mangyayari yan kung palpak naman yung negosyo nyo at ang laki ng nalugi sa inyo? pwede ba wag mo nang ipaalala yung nangyari? Masakit pa rin naman para sa amin yun. Oo nga, nandun na ako. Pero hanggang kailan ka masasaktan at magmumukmuk dyan? Kailan mo ako planong tulungan sa mga bayarin natin dito sa bahay? Napapagod na rin ako at nasasagad. Pwede ba? Saka na lang natin pag-usapan ng bagay na yan kasi dapat nagse-celebrate tayo ngayon kasi birthday mo. Bukod doon, may isa pa sana akong sorpresa sa'yo. Ano na naman yan? Teka lang ha, kukunin ko lang sa bulsa ko. Ito, nakuha ko na. Ano yan? Teka, bakit ka lumuluhod? Di ba halata? Kasi gusto na kitang alukin na magpakasal sa akin. Alam ko na matagal mo nang gustong bumuo ng sarili nating pamilya. Sorry kasi ngayon ko lang naisip na hindi na nga tayo bumabata. Pero di pa naman huli ang lahat, di ba? Pwede pa tayo magsimula kaya sana pumayag ka ng makasal tayo. Will you marry me, Yeri? Seryoso ba talaga yan? Oo naman. Ayan oh, may singsing na nga ako. Na binili mo sa perang inutang mo. Yeri naman, wala namang masama sa utang. Wala ngang masama kung binabayaran mo na at hindi mo na dinadagdagan. Pero hindi. Imbis na makaahon ka sa utang, lalo kang malulubog sa ginagawa mo. Tsaka ngayon ka pa talaga nag-alok ng kasal. Kung kailan parang... Oh, anong ibig mo sabihin? I'm sorry, pero tinatanggihan ko tong alok mong kasal. Sorry talaga. Yeri, hindi mo na ba ako mahal? Mahal kita. Pero gusto kong ayusin mo muna yung sarili mo. Maghanap ka ng trabaho. Bayaran mo yung mga utang mo at tulungan mo ako sa mga bayarin natin sa bahay. Pag nagawa mo yun, baka magbago ang isip ko at pumayag na akong magpakasal sa'yo. Papadudot, hindi naman siguro ako masamang girlfriend kung tumanggi ako sa kasal na alok ni Terence sa akin. Mahal ko naman siya at pangarap ko na may kasal sa kanya. Pero sa nakikita ko ay hindi pa talaga handa si Terence na mag-level up sa aming relasyon. Kumbaga gusto lamang niya kaming maikasal para mapasahan niya ako ng responsibilidad sa mga bayarin niya. Since mag-asawa na nga kami noon. At ayoko noon dahil hindi nga ako pala utang tapos bigla akong magkakaroon ng mga utang. Kaya nga kahit sumama ang loob ni Terence ay hindi ko siya pinansin. Sinabihan ko na lamang siya na kung gusto niyang matuloy ang kasal namin, ay dapat siyang magsikap at patunayan niya yon sa akin. At magagawa lang niya ang mga bagay na yon kapag naghanap siya ng trabaho. At tigilan na niya ang pag-iisip ng kung ano-ano na mga klase ng negosyo. Pero imbis na gawin ang bagay na yon, ay mas naging bulakbol pa si Terence. And I had enough.
Papa Dudut. Naku, paano ba to? May kailangan palang bayaran sa school ni Bunso tapos nanghingi rin ng pambili ng gamot si nanay. Sigurado, kukulangin na yung sweldo ko lalo't bayaran din sa renta ngayong buwan. Nandiyan ka pala sa kusina, baby love. Kanina pa kasi kita hinahanap eh. Ang liit-liit lang nitong apartment natin, Terence. Madali lang tayong magkakakitaan. Grabe ka naman. Bakit ba ang init agad ng ulo mo? Stress lang ako. Bakit mo ba ako hinahanap? May kailangan ka ba sa akin? Oo, meron. Ano? Sabihin mo na, may ginagawa ko rito. Ano kasi, nagyaya yung tropa namin ni Louie na mag-staycation. Kami-kami lang mga boys. Sa Tagaytay, kaso sabi ko, di ako makakasama dahil wala akong pera pang gastos. Pero mapili talaga sila eh. Sabi ni Louie, mangutang na lang daw ako sa'yo, kaso Ano? babayaran ko naman, baby love. Paano mo babayaran wala kang trabaho? Tsaka sandamukal na ahente at kolektor na yung naniningil sa'yo mula sa mga inutangan mo. Pero hindi mo man lang pinapansin. Pati sa akin tumatawag sila at nagbabanta na ipapabarangay ka. Pero parang hindi ka naman naaalarma. Tapos ngayon, nakuha mo pa talagang sumama sa staycation na yan? At sa akin ka pa talaga uutang ng pera, ha? Alam mo naman kasing hirap akong makaloan sa mga online lending app, di ba? Tsaka mabuti na yung sa'yo ko manghiram dahil girlfriend naman kita. Kesa sa ibang tao, di ba? Oo, girlfriend mo ako. Pero anong mabuti doon? Ewan ko ba sa'yo, Terence? Para kang bata eh. Hindi mo na naisip na short din ako sa budget ngayon dahil sunod-sunod ang gastusin sa bahay namin. Tsaka rito sa atin. Tapos nakuha mo pa talaga akong utangan, ha? Tsaka wow, ha? Wow talaga. Kasi nakakainggit ka naman. Dahil naisip mo pang magbakasyon, samantalang hirap na akong mag-budget dito. Yun lang naman yun, baby love. Tsaka di ko naman siguro kasalanan kung subsub ka sa trabaho kaya di ka na nakakapagbakasyon. Baka nakakalimutan mo, last time, niyaya kitang magbagyo pero tumanggi ka. Oo, tumanggi ako kasi ako lang naman ang gagastos. Baka imbis na ma-relax ako lalo lang akong ma-stress. Alam mo, Terence, ayoko na. Anong ayaw mo na? Ayoko na ng ganitong buhay. Ayoko nang ma-stress ng bonggang-bongga dahil sa pera. Naturingan na kasama kita sa buhay pero parang mag-isa pa rin ako dahil pabuhat ka eh. Pagod na akong buhatin tong relasyon natin ng mag-isa. Kaya nga naisip ko na makipaghiwalay na lang sa'yo. Total, hindi naman ako mahalaga sa'yo eh. Teka, anong pinagsasabi mo? Siyempre mahalaga ka sa akin, baby love. Kung mahalaga ako sa'yo, maghahanap ka ng trabaho. Tutulungan mo ako sa mga gastusin natin sa bahay. Pero hindi eh. Hindi mo nga yata naisip yun. Kasi hanggang ngayon, wala ka pa rin pinapasukan. At mukhang masaya at kontento ka lang na nandito ka sa bahay natin. Pera na lang ba talaga tang mayaambag ko ang batayan ng silbi ko sa relasyon natin? Masipag naman ako rito sa bahay ah. Naglilinis ako, nagluluto, pinaglalaba kita, inaasikaso Pero ko lahat. hindi pa rin yun sapat para magtiis ako sa'yo. Kasi sa nakikita ko wala ka talagang plano para sa atin. Gusto mong magkapamilya tayo. Pero ayaw mo maghanap ng trabaho. Ayaw mo akong tulungan financially. Paano na lang pag nagkaanak na tayo? Huwag mong sabihin sa akin na ako pa rin ang kailangang magbanat ng buto kahit nakabuanan ko na. At ako pa rin ang mag-iipon ng pera para sa panganganak ko. Aba, kawawa naman ako nun. Yeri naman, pwede naman natin pag-usapan to eh. Wala na tayong dapat pag-usapan. Wala na, inubos mo na ako, Terence. Pagod na akong umasa na may isip mo pa akong tulungan sa pagtataguyod ng relasyon natin. Dahil sa kung ganito palang nawala ka ng maiaambag financially. Ibig sabihin, hindi ka pa handang magkaroon ng pamilya. Papa Dudut, isa sa mga pinakamahirap na desisyon na ginawa ko sa buhay ko ay ang pakikipaghiwalay sa taong mahal na mahal ko pa. Bukod doon ay ang tagal na rin namin ni Terence, live-in na nga kami at kasal na lamang ang kulang. Nakakapanghinayang pero na-realize ko na hindi sapat na mahal mo lamang ang isang tao dahil hindi kayo mapapakain ng pagmamahal na yon. Lalo na kapag may mga anak na kayo. Sa kabinigyan ko naman ng pagkakataon si Terence na ayusin ang sarili niya pero hindi niya ginawa. Kaya napuno na lamang ako hanggang sa maisipan kong makipaghiwalay na lamang. Yon ang magiging solusyon para makawala ako sa responsibilidad ko sa kanya. At kahit ako ang nang-iwan sa aming dalawa, masakit pa rin sa akin ang nangyari.
Kaya upang tuluyang makausad ay nakapag-isip-isip kong mag-apply ng trabaho sa ibang bansa at magpakalayo-layo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot yun ang rason kung bakit po ako nasa Taiwan ngayon. Tandang-tanda ko pa na magkahalong takot at excitement ang naramdaman ko noong unang beses kong tumapak dito. Takot dahil bago sa akin ang lahat at excitement sa buhay na naghihintay sa akin. Nagsika po ako para makaipon ng pera at para na rin matulungan ang mga mahal ko sa buhay sa Pilipinas. Trabaho ang naging sentro ng pang-araw-araw kong buhay. Wala na po akong pakialam noon sa love life dahil ayos na sa aking tumandang dalaga basta wag lang akong mapunta sa maling tao. Pero God is good all the time. Dahil makalipas ang 6 na buwan, nakilala ko ang aking Taiwanese boyfriend na sinama ko nga sa Pilipinas nitong 2025 nung umuwi kami para magbakasyon. Siyempre kasama na rin doon ang plano kong pagpapakilala sa kanya sa pamilya ko. Kaso hindi ko inaasahan ang pag-eksena ni Terence nung nalaman niyang nakauwi na ako. Gulat na gulat ako noong sumugod siya sa bahay ng nanay ko at nanggulo kesyo gusto raw niya akong makausap. Kaya pinagbigyan ko na rin siya. Papa Dudu. Terence, ano bang ginagawa mo rito? Pasensya ka na, Yeri, kung biglaan na lang akong pumunta rito sa inyo ah. Nung nabalitaan ko kasi na nakauwi ka na, na-excite akong makita ka eh. Nakita mo na ako. Ano pang kailangan mo? Yeri, wag ka naman ganyan sa akin. Ano mo akong ganito? Yan bang parang ang lamig-lamig ng pakikitungo mo? Hindi mo ba ako na-miss? Halos 2 taon din yata tayong hindi nagkita, di ba? Pasensya ka na pero hindi kita na-miss eh. Ganun na lang ba talaga kadali sa'yo nakalimutan yung pinagsamahan natin? Ano bang pinagsamahan yun? Alam mo kung anong tinutukoy ko, Yeri. Sorry pero wala naman akong rason para alalahanin pa yung pinagsamahan natin. Lalo na't ang naaalala ko lang yung rason kung bakit tayo naghiwalay. Teka nga, wag mong sabihin na hindi ka pa rin nakaka-move on. Hindi pa nga. Terence naman, almost 2 years na rin ang lumipas. Sasabi mo na lang din yan kasi may nakilala ka ng bagong mamahalin. Samantalang ako, eto wala. Wala pa at hindi ako naghanap ng iba kasi nga mahal pa rin kita. Hindi naman yata kasalanan ng boyfriend ko ngayon na dumating siya sa buhay ko. At wag mo rin sa akin isisi na wala ka pa rin nakikilalang ibang babae. Di ka ba nakikinig? Mahal pa nga kita at kahit kailan hindi ako makaka-move on sa relasyon natin. Kaya nga, nung nalaman kong uuwi ka rito sa Pilipinas para magbakasyon, di na ako mapakali. Inabangan ko talaga yung pagdating mo para personal kang kausapin. Ano pa bang pag-uusapan natin? Sa nakikita ko kasi, wala na tayong dapat pag-usapan. Meron pa kasi gusto kong makipagbalikan sa'yo. Gusto kong ligawan ka ulit. Gusto kong maging tayo ulit. Anong sinabi mo? Hindi ko kayang mabuhay sa mundo nang wala ka sa piling ko, Yeri. Mahal na mahal kita eh. Sobrang sakit na nakipaghiwalay ka sa akin nun. Hanggang ngayon, di ko pa rin matanggap. Pag naalala ko yung rason kung bakit mo ko iniwan, nagagalit ako sa sarili ko. Kaya nga para maging karapat-dapat ulit ako sa'yo, sinubukan kong ayusin ang sarili ko pero dahil sa kalungkutan at matinding selos nung nalaman kong may iba ka na, lalo lang ako nalugmok. At anong gusto mong mangyari? Samahan kita sa pagkalugmok mo? Ayos ka rin no? Idadamay mo pa ako. Tsaka para sa kaalaman mo, ginawa ko na yan noon. Sinamahan na kita sa pagkalugmok mo, hindi lang 1 beses, kundi maraming beses pa nga. Binuhat pa nga kita, di ba? Inalalayan, sinuportahan, at nagtiis ako sa relasyon natin kahit na ako yung babae. Pero anong ginawa mo? Ha? Wala. Naging kampante ka na nandyan lang ako sa tabi mo kasi mahal kita. Kaya nga iniwan na kita nun kahit masakit din sa akin. Kasi alam ko, wala akong magiging kinabukasan sa'yo. Tapos ngayon, isusumbat mo sa akin yung nangyari sa'yo, ha? Mas lalo mo nang pinatunayan na wala talaga akong mapapala sa'yo sakaling ikaw ang nakatuluyan ko. Dahil hindi ka pa nagbabago. Alam mo, Terence, mabuti pa umalis ka na. Huwag ka nang bumalik. Dahil sinisira mo lang yung bakasyon namin. Please lang, nakikiusap ako sa'yo.
Papa Dudut, hindi ko akalain na magagawa ni Terence ang bagay na yon. Akala ko kasi makalipas ang 2 taon ay nakausad na rin siya. Pero nagkamali ako dahil parang mas lumala pa yata ang sitwasyon niya mula nung iwanan ko siya. And at the same time ay nakaramdam din po ako ng matinding awa para sa dati kong karelasyon. Awa dahil lalo niyang inilugmok ang kanyang sarili kaysa tulungan yon. Kaya nga hindi na rin namin tinuloy ang pagpapabarangay sa kanya noong araw na sumugod siya sa bahay para manggulo. Pero makaraan lamang ang ilang araw. Nagulat na lamang ako matapos makarating sa akin ang balita na nagtrending ako sa Facebook, lalo na sa mga kakilala at kaibigan namin, nang mag-post si Terence ng maling kwento at pinalabas doon kung paano ko siya iniwan para ipagpalit sa iba. Grabe, Papa Dudut. Sirang-sira ang imahe at mental health ko noon. Bukod doon ay panay din siya ng tawag at text sa akin. Gusto raw niya akong makausap, ganito, ganyan. Kaya pumayag na ako't pinapunta ko siya sa bahay para magharap na kami sa huling pagkakataon. Hayop ka, Terence! Ano ba bang gusto mo? Sa pagkakatanda ko, wala naman akong kasalanan sa'yo ah! Bakit mo ba ako ginawa ng maling kwento? Pasensya ka na, Yeri. Pero desperado na kasi ako eh. Hindi mo ko pinapansin. Hindi mo nire-replyan yung mga chat tsaka yung text ko. Pati mga tawag ko ayaw mo ring sagutin. Para ano pa? Eh wala na rin naman tayong dapat pag-usapan pa! Marami tayong dapat pag-usapan. Marami, tulad ng... tungkol sa ating dalawa. Tungkol sa relasyon natin. Matagal na tayong tapos, Terence. Ilang taon na rin, di ba? Pero mahal pa nga kita. At hindi ako makakapayag na ikaw lang ang masaya sa ating dalawa. Tapos ako ito, lugmok, malungkot, nag-iisa. Ayoko, Yeri. Ayoko maging mag-isa kaya nakikiusap ako sa'yo. Bumalik ka na sa akin. Please. Please, balikan mo na ako. Parang hawa mo na. Binabalaan kita. Pag hinawakan mo ako, may kalalagyan ka. Hindi naman kita sasaktan kaya huwag ka matakot. Hindi naman ako ganun eh. May natatandaan ka ba na pinagbuhatan kita ng kamay? Wala naman, di ba? Kasi nga mabait ako. Oo, mabait ako. Kaya dapat balikan mo na ako, Yeri. Hindi na kita babalikan dahil hindi na kita mahal. At bakit hindi, ha? Dahil ba dun sa bago mo? Bakit? Di naman siya kagwapuhan, ha? Mukha rin naman siyang lampat, patpatin. Ano ba nagustuhan mo sa kanya? Siguro mayaman siya, no? O baka naman mas magaling sa kama kaysa sa akin. Kapal naman ang mukha mo na bastusin ang boyfriend ko! Ako na lang ulit kasi ang mahalin mo, Yeri. Nangangako naman ako sa'yo na magbabago na ako eh. Sana noon mo pa naisip yan, Terence. Hindi yung kung kailan huli na ang lahat. Ang kapal naman ng mukha mo sabihin sa akin ang bagay na yan. Eh kasalanan mo naman kung bakit ako lugmok ngayon. Nakakabilib din talaga ang kakapalan ng pagbumukha mo. Umiiyak-iyak pa naman ako noon at question ko ang sarili ko nung iniwan kita. Yun pala, yun ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Umalis ka na, Terence. Hindi ako aalis hanggat hindi ka pumapayag na makipagbalikan sa akin. Hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Kaya huwag ka nang umasa. Masaya na ako sa buhay ko. Kaya sana naman maging masaya ka na rin sa buhay mo. Unahin mong ayusin ang sarili mo dahil may potential ka naman eh. Ayoko mabuhay na wala ka, Yeri. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Kaya sana bumalik ka na sa akin, Yeri. Huwag mo sabi akong lalapitan eh! Habang kita sasaktan eh. Aalagaan kita. Mamahalin kita, Yeri. Lalo mo lang sinisira ang buhay mo sa ginagawa mong yan, Terence! Please, makipagbalikan ka na sa akin. Tayo na lang ulit. Iwan mo na yung bago mo. Ako na lang ulit ang mahalin mo, Yeri. Pakiusap. Please, Yeri, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Yeri! Papa Dudut, bago pa ako tuluyang mahawakan at malapitan ni Terence ay umeksena na ang boyfriend ko at mga magulang ko para ipagtanggol ako. Nagkagulo pa nga ng bahagya matapos suntukin ng tatay ko si Terence.
Inawat na lamang siya ni nanay bago niya mapuruhan ang dati kong kinakasama. Takot na takot ako dahil para na itong nasisiraan ng ulo. Kaya agad kaming nagpatawag ng pulis. Mabilis nilang dinampos si Terence at dinala sa presinto. Doon ay muli kaming nagkaharap at sinampahan ko siya ng kaso. Naging sobrang hassle ang sana'y masayang bakasyon namin sa Pilipinas ng boyfriend ko. And to make the story short ay naglabas ng restraining order ang hukuman para hindi na makalapit sa amin si Terence. Kaya kahit papaano ay napanatag na ako. Ngayon ay nandito na naman ako sa Taiwan pero aminado po ako na may mga gabi pa rin na bumabalik ang trauma ko dahil sa mga nangyari. Kasama na po doon ang pagsisisi na sana ay hindi na lamang ako pumayag na makipag-usap muli sa dati kong kinakasama. Pero buti na lang, nandito ang boyfriend at ang pamilya ko para maging sandigan ko at maging matibay ang aking support system. Sa ngayon, Papa Dudut, mas nakafocus na lamang po ako sa aking trabaho at sariling buhay. At umaasa na unti-unti ay mawala na sa aking isipan ang nakakatakot na pangyayaring yon. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong basahin ang aking kwento. God bless and more power po sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at ka-barangay forever, Yeri. Uy, kabarangay! Agree ka ba sa ending ng ating Barangay Love Stories na ito? I-share mo na ang feelings mo sa ating comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag nagmahal ang puso ay madadaig nito ang kung anong nakikita ng mga mata. Kaya nga importante na kilalanin muna natin ang husto ang isang tao bago natin sila papasukin sa buhay natin. Ikaw, kabarangay, nagmahal ka na ba ng todo? Dear Papa Dudut, ang sabi nila ay bulag daw ang pag-ibig. Pero hindi po ako naniniwala doon dahil nagiging bulag lamang ang pag-ibig kung sarado ang ating puso na tumingin at umunawa sa katangian ng isang tao. At yun ang eksaktong karanasan ko sa buhay pag-ibig na naisipan kong i-share sa Barangay Love Stories. Kung hindi ninyo na itatanong ay avid listener ako ng inyong programa. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko muna magpakilala sa inyo, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Zelda. 34 years old at taga Parañaque City. Nagtatrabaho ko sa isang private company bilang accounting head. Sumisweldo ako ng disente, may savings, insurance, at ilang mga investment na nakakatulong din sa aking pamilya. Masasabi ko talaga na handa na ako sa buhay may asawa, pero mukhang ang tadhana ang hindi pa handa na magkaasawa ako. For real? Grabe naman yun. Oo. Buong akala ko may ibang babae yung tukmol na yun. Tapos, yun pala, ako yung ibang babae niya. Sus! Ikaw nga lang ba? Ano ibig mo sabihin? Sa itsura pa lang kasi ng tukmol mong ex-boyfriend, babaero na talaga siya. Kaya naisip ko, bukod dun sa legal girlfriend niya, marami pa kayong side chick niya. Ay, ngayon ko lang napag-isip-isip na baka nga tama ka. Baka hindi lang ako kasi marami pa kami. Oo, itsura pa lang nun, di na talaga mapagkakatiwalaan eh. Oh, grabe ka naman. Binasi mo talaga sa itsura ng tao. Don't get me wrong. Gwapo naman yung ex mong tukmol, pero ewan, kasi nung unang kita ko pa lang sa kanya, kumulo ng dugo ko eh. Pero syempre, quiet na lang ako kasi tanda ko may period ako noon.
Baka nga sign na yun na di talaga katiwa-tiwala yung lalaking yun kasi kita mo ginawa niya sa'yo. Hindi mo yun deserve. Hindi talaga kasi gusto ko lang naman na makakilala ng matinong lalaki na magiging boyfriend ko. At kapag pinagkaloob ng Diyos ay magiging asawa ko na rin. Alam mo yan, gustong gusto ko na mag-asawa. Oo naman. Alam na alam ko kaya nga bilib na bilib ako sa'yo eh. Kasi kahit marami ka ng heartbreak na pinagdaanan, umaasa ka pa rin na makakatagpo ng matinong lalaki. At bilang BFF mo, yun din naman yung gusto kong mangyari sa'yo, no? Sa ganda mong yan, sa talino at mga skill na meron ka, wife material talaga. Kaso tinamaan yata ng kamalasan tong BFF mo eh. Kasi hanggang ngayon wala pa rin ako nakikilalang matinong lalaki. Hayaan mo. Darating din si Mr. Right. Basta wag ka lang sumuko na kumilala. Isipin mo na lang na God's redirection yan. Kahit na sa ngayon mapapatanong ka talaga kung bakit hindi ka pa nakakatagpo ng matinong lalaki. Mas okay na rin yan kesa magsettle ka sa manloloko at hindi mo deserve. Pero napapaisip pa rin ako. Anong iniisip mo? Kung anong pakiramdam na mahalin ng seryoso. Pakasalan ng lalaking mahal mo at bumuo ng pamilya kasama siya. Naku, hindi ko rin alam kasi kahit ako napapaisip eh. Bakit? Sa ating dalawa ikaw tong pinakamatagal na sa relasyon. Oo nga, pero ewan. Anong ewan? Ewan, I don't know. Oy, may hindi ka sinasabi sa akin. Share mo na habang hindi pa lumalamig tong kape ko. Siguro may problema kayo ng boyfriend mo, no? Nag-away kayo? Hindi, pero baka tama ka na meron nga kaming problema. O ako lang kasi mukhang okay naman siya eh. Okay saan? At ano ba kasi yun? Sa setup ng relasyon namin, di ba ang tagal-tagal na namin. Pero hanggang ngayon, di pa rin niya ako mayayang magpakasal. Ewan ko, pero napaisip tuloy ako kung kontento na lang siya na nagli-live-in kami o baka may iba siyang kinalulukuhang babae kaya hindi niya ako mapakasalan. Sobra naman yung huli Hindi ko naman naisip na magagawa sa iyo ng boyfriend mo. Ako rin naman, pero di ko lang napigilang mapaisip. Baka yung unang dahilan pwede pa. Kaya, payo ko, mag-usap kayo, ha? Sabihin mo na gusto mo na mag-level up kayo sa relasyon nyo. Tanungin mo kung may plano ba siyang pakasalan ka kasi matagal na rin kayo at hindi na kayo bumabata, no? Kung magbibibi kayo, baka mahirapan ka na kamo. Buti sana kung siya yung magbubuntis at manganganak. Ayun na nga. Basta mag-usap kayo. Naniniwala naman ako na walang gusto't ang di maayos ng mabuting usapan. Thanks, Beshi. Gagawin ko sinabi mo. Pero paano naman yung sayo? Kaka-break mo pa lang, di ba? Wala namang kaso yun. Ikaw na may sabi na baka nilalayo lang ako ni God sa mga lalaki na hindi mabuti para sa akin. Marami pa naman dyan. Hindi ako titigil sa paghahanap hanggang matagpuan ko na si Mr. Right. That's the spirit. Papadudot maganda naman ako. Hindi ko ito sinasabi bilang pagmamayabang kundi bilang babae na may mataas na kumpiyansa sa kanyang sarili. Sa kabila ng lahat ay palagi pa rin akong naloloko at iniiwan ng mga naging boyfriends ko. Kaya nga tumungtong na lamang ako sa edad na 34 ay single pa rin po ako. Napatanong tuloy ako sa aking sarili kung hindi ako kaseryoso o talagang marami lang ang mga lalaking siraulo at manloloko. Ano man ang dahilan, sa dalawang yon ay hindi na ako natutuwa sa estado ng love life ko. Buti na lamang at nandyan si Candy para mapagkwentuhan ko. Hindi nagtagal ay kumalat sa opisina namin na single na ako kaya bigla na lamang dumami ang mga lalaki na nagpapapansin sa akin. Isa na nga doon ang manager namin na matagal na akong kursonada. Pero hindi ko siya tipo papadudot kahit na mabait naman siya at single. Bukod sa kanya ay marami rin ang mga sumubok na pormahan ako pero sa kadahilan ng hindi ko alam ay mas natuon ang aking pansin kay Kokoy, driver at messenger sa kumpanya namin. Panay kasi siya pa-cute sa akin kapag dumadaan sa cubicle ko. Pero kilala ko naman siyang magalang at mabait na tao.
Good morning po, ma'am. Good morning din. Aga nyo naman po pumasok. 7:00 pa lang, oh. Mag-undertime kasi ako mamaya, kaya pumasok na lang ako na maaga. Undertime? Siguro may date po kayo, no? Wala akong date, tsaka di ko pa yun naiisip ngayon. Ganun ba? Sa ganda nyong yan, siguradong maraming mga lalaki nagkakandarapang magpapansin sa inyo. Lalo kalat na sa opisina na single na ulit kayo. Pero, wag po kayong magagalit ha. Hindi naman sa chismoso ako. Narinig ko lang din yun sa ibang mga tao rito kaya nalaman ko. Hindi naman ako galit, tsaka alam ko na rin naman yung kalakaran dito sa opisina. Kumbaga, nabubuhay na lang ang mga tao sa chismis. Basta ang akin lang, kung hindi naman masama yung pinag-uusapan nila tungkol sa akin, walang kaso yun. Tsaka, totoo rin naman na single na ako ulit eh. Napakatanga naman ng lalaking sumayang sa inyo, ma'am. Medyo okay na rin yun kesa kami nga. Pero, hindi naman pala siya loyal sa akin. Ibig sabihin, niloko kayo ng banu na yon? Ganun na nga. Ayos lang po ba malaman kung paano niya kayo naloko? Kasi di lang ako makapaniwala. Ayos lang naman. Ginawa lang naman niya akong side chick. Buti na lang malakas ang instinct ko, kaya hindi na kami inabot ng ilang buwan. Pero kapag naaalala ko na naging kami, naaaburido ko. Biruin mo yun? Minahal ko yung tukmul na yun tapos niloko lang ako. Grabe. Kawawa rin yung girlfriend eh. Kaya hiniwalayin ko na agad nung nalaman ko. Tukmol nga talaga. Kasi kung ako yung nasa posisyon niya, hindi ko na kayo pakakawalan pa. Kumbaga, mamahalin ko kayo ng totoo. Iingatan ko kayo at aalagaan. Ang sweet mo naman. Sweet po talaga ako. Pero hindi ko lang pinaalam sa lahat. Bakit? Siguro kasi marami ka ring babae, no? Bukod sa nanay ko at 5 kapatid na mga babae, wala naman akong ibang babae sa buhay ko. Ha? Bakit? Hindi lang yata siguro sinuswerte pang matagpuan yung babaeng para sa akin. Pero malay nyo, kayo na talaga yun. Sir, medyo lumihis yata ng bonggang-bongga yung usapan. Nako, sorry po ma'am. Ay, binibiro lang kita. Tsaka nagkukwentuhan lang naman tayo, 'di ba? Opo, pero totoo yung sinabi ko. Na baka ako na yung babaeng para sa'yo? Tumpak. Ang bilis mo naman yata. Hindi pa nga natin masyadong kilalang isa't isa. Kaya nga panay papansin ko sa inyo kasi gusto ko pa kayong makilala ng husto. Yung totoo, matagal ko na kayong crush. Pero may jowa po kayo nun kaya dumistansya ako. Ngayon, wala na. Wala na nga, pero hindi ibig sabihin, handa na ulit ako makipagrelasyon. Hindi ko naman kayo pinipilit kung hindi pa kayo handa. Pero naglakas loob na lang din akong umamin. Para naman kahit paano, mapansin nyo. Tsaka pwede naman tayo maging magkaibigan kung gusto nyo eh. Mabait naman ako, tsaka gwapo. Ayoko ng toko ah. Pustiso mo ba yan? Oo eh. Teka, damputin ko lang. Sige, take your time. Sorry ma'am. Hindi pala masyadong kumapit yung pandikit na nilagay ko. Nakakahiya tuloy. Grabe. Kalmahan mo lang. Nangyayari talaga yan. Ngayon pa talaga nangyari. Kung kailan pinagyabang ko pang gwapo ko. Papadudot gulat na gulat ako noong nalaglag ang pustiso ni Kokoy at nakita ko ng husto ang pagiging bungal niya. Bali bungal ang 2 ngipin niya sa harapan at taas na bahagi. Pero sa kabila ng lahat ay pawang kaaliwan lang ang naramdaman ko. Hindi ako na turn off kay Kokoy dahil hindi ako ganong klase ng tao. Hindi nga ako mabilis ma-offend. Saka hindi naman niya kasalanan kung bakit kulang-kulang ang ngipin niya. Pagkatapos ng insidenteng yon ay naging biru-biruan na lang namin ni Kokoy ang pagiging bungal niya. At simula noon ay mas naging confident siya na makipag-usap sa akin nang hindi na sinusuot ang kanyang postiso. Dahil maluwag na rin yon at hindi na rin akma sa kanyang gilagid. Nagsabi na lamang siya na pagsisikapan niyang mag-ipon ng pera para makapagpagawa ng bagong postiso. Bagay na sinuportahan ko habang nagsisimula ang mabuti naming pagkakaibigan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudo tulad ng sinabi ko ay naging magkaibigan kami ni Kokoy at lalo kaming naging close sa isa't isa. Ewan pero aminado akong nagwapuhan na rin ako sa kanya dahil palatawa siya. Kengkoy at may sense of humor. Pero maalalahanin, masipag at mabait na tao.
At kahit na kulang-kulang ang kanyang ngipin ay hindi yon naging dahilan upang bumaba ang pagtingin at pagrespeto ko sa kanya bilang tao. Single si Kokoy at sinabi niya sa akin na wala pa siyang napapasagot sa mga nililigawan niya noon kasi nadidismaya raw sa pagiging bungal niya. Kaya nga pagkatapos niyang mabasted, 1 taon na ang nakakalipas, ay tumigil na siya sa panliligaw. Nag-focus na lamang siya sa sarili at pagtulong sa pamilya niya, lalo na at breadwinner din siya. Sobra kong humanga kay Kokoy at sa katatagan ng loob na pinakita niya sa kabila ng mga kabiguang naranasan niya sa buhay. Mas lalong tumaas ang tingin ko sa kanya at mas naging kaakit-akit siya sa aking mga mata. Hindi nga nagtagal ay nanligaw sa akin si Kokoy at kinuwento ko yon kay Candy Papadudut. Tapos ayun na nga, sinabi niya sa akin na gusto niya akong ligawan. Pero di pa ako pumapayag Siyempre pakipot muna ako. Ito yon? Ha? Ito yung lalaking gusto mong manligaw sa'yo, kamo. Ito yung nasa picture sa phone mo na pinapakita mo sa akin, tama? Oo, siya nga. Tsaka may pangalan yung tao. Ano nga ulit yung pangalan niya? Kokoy? Cristopero pero palayaw niya Kokoy. Cristopero? Ang kulit ng pangalan niya. Pangalan ng tatay niya yun. Tsaka wag mo naman pagtawanan. Hindi ko lang mapigilan eh. Mukhang nilaro, saka ngayon lang ako nakarinig ng ganong pangalan. Medyo kakaiba. Kahit na, makatawa ka wagas. Kita ko pangalang-alam mo. Grabe siya, pero sorry Kahit tong mukha nung Kokoy natatawa ako Saka seryoso ba yan? Lakas ng loob ngumiti kulang-kulang naman yung ngipin. Candy naman. Bakit ba? Sa natatawa talaga ako. Hindi naman niya kasalanan na kulang-kulang ngipin niya. Hindi nga, pero seryoso ka ba na nanliligaw sa'yo to? Oo nga. Sa tono mo, mukhang willing kang magpaligaw kahit sinabi mo na gusto mo munang magpakipot. Medyo. Yung totoo kasi, crush ko na siya tsaka mabait naman si Kokoy. Bakit ka ba tumatawa? Wala naman nakakatawa sa mga sinabi ko Nakakainis ka na sorry. Pero ang funny mo kasi. Ano nga muna nakakatawa doon? Yung sinabi mo na crush mo tong bungal na to, like as in, anong nagustuhan mo sa kanya, besh? Oo nga bungal siya pero mabait din naman si Kokoy. Gentleman, maalalahanin. Pero bagsak sa looks. Dahil lang sa pagiging bungal niya? At sa trabaho na rin, like as in, major downgrade yan sa'yo kasi yung mga ex mo ang gaganda ng mga trabaho. Tapos bigla kang babagsak sa driver at messenger lang. Sumusobra ka na sa mga pinagsasabi mo kay Kokoy, Candy. Wag ka magalit sa akin. Nagsasabi lang ako ng totoo. Saka kung wala namang kapintas-pintas sa kanya, di ako magsasalita. Sana nga di ka na lang nagsalita kasi sobrang sakit ng mga sinabi mo kay Kokoy Wala namang ginagawa sa iyo yung tao Karapatan ko naman magsabi ng opinion ko, saka sinabi ko yun para hindi man lait. Nagtataka lang ako kasi paano ka nagkagusto sa kanya? Ang gwapo ng mga ex mo tapos sa mukhang to ka lang babagsak? Gwapo nga at magaganda yung trabaho pero manloloko, sinungaling at mga siraulo naman. Tsaka, anong pinagsasabi mo na major downgrade? Sumusobra ka na talaga. Basta. Para sa akin medyo bumaba standard mo sa lalaki nung nagkagusto ka sa bungal na yan. Kasi kung hindi, mas mataas pa sana sa mga naging boyfriend mo yung hahanapin mong katangian ng isang lalaki sa susunod mong magugustuhan. Siyempre, kasama na looks at status dun dahil maganda ka, edukada. Para sa akin naman, walang masama sa itsura ni Kokoy. Oo, kulang-kulang yung ngipin niya pero pwede naman yung ipaayos Tungkol naman sa trabaho niya, marangal yun. At hindi siya nagnanakaw katulad ng iba dyan. Sinong iba dyan? Basta, yung mga mukhang disente pero magnanakaw naman. Ewan ko sa'yo, besh. Baka naman nabagok ka tapos naalog lang utak mo kaya ganyan ka mag-isip. O baka naman nananaginip ka lang. Pwede ka nang gumising. Sampaling kaya kita para malaman mong walang nananaginip dito. Grabe, napaka-bayolente. Napaka-bayolente rin kasi ng bibig mo. Laitera.
binabago sa akin ang pagiging matabil ng dila ni Candy dahil kilala ko siyang prangka. Pero nagulat pa rin ako sa pagiging laitera niya. Sa dinami-rami ng tao, siya pa talaga na best friend ko ang mangiinsulto sa lalaking nagugustuhan ko. Sa abot ng makakaya ko ay inunawa ko ang sentimiento niya. Totoo na ang mga naging ex-boyfriend ko ay may ganong klaseng trabaho. Pero hindi pa rin yon sapat na dahilan upang ikumpara niya si Kokoy sa kanila. Saka nagtatrabaho siya ng marangal at wala namang masama doon. Kaya nga aminado akong sumama ang loob ko kay Candy dahil sumobra siya sa kanyang mga limitasyon. At bilang adult ay sinabi ko yon sa kanya upang tawagan siya ng pansin. Bagay na hindi naman niya minasama, kaya agad siyang humingi ng paumanhin. Pero humirit pa siya na nagsasabi lang naman daw siya ng totoo tungkol sa pagiging bungal ni Kokoy. At hindi nito kagwapuhan kung ikukumpara sa mga ex-boyfriend ko. Hinayaan ko na lamang si Candy sa kung ano ang nakikita ng kanyang paningin basta ako ay nag-focus na lamang sa nakikita ng aking puso. Besides, buhay ko pa rin naman ito at ako pa rin ang magdidesisyon kung papapasukin ko si Kokoy. Pero wala rin naman kasing dahilan para hindi dahil pinatunayan niya sa akin na karapat dapat ko siyang sagutin. Kaya hindi nagtagal ay naging magkasintahan kami ni Kokoy, Papa Dudut. Grabe! Ang ganda naman dito sa kakainan natin. Pero baka mahal dito ah. Medyo kulang kasi yung pera ko eh. Huwag kang mag-alala, sagot ko na to. Nakakahiya naman, baby love. Ano nakakahiya dun? Siyempre, ako yung lalaki sa relasyon. Kaya dapat ako yung nagbabayad sa mga date natin. May pambayad naman ako pero hindi sa ganitong klase ng kainan. Kaya nga kalmahan mo lang kasi ako nang bahala. Tsaka, ano naman kung ikaw yung lalaki sa relasyon? Walang kaso sa akin yun, basta kaya ko, ibibigay ko. Hayaan mo, makakabawi rin ako sa'yo. Medyo nagipit lang talaga dahil nagpadala ako kay nanay ng pera sa probinsya. Nanganak na kasi yung ate ko. Tapos wala naman tumutulong dun kasi hindi naman siya pinanagutan nung nakabuntis. Siyempre, di ko naman matitiis kasi pamilya ko. Naiintindihan ko naman yun. Pero, sobra naman yung nakabuntis sa ate mo. Sobrang sama at irresponsable. Oo nga eh. Kaya lagi tuloy kaming bad shot sa inyong mga babae kasi may lalaki na si Raulo. Hindi naman lahat ng mga lalaki si Raulo. Meron yung mga katulad mo na matino. Kinilig tuloy ako. Halata nga. Kasing pula ng hinog na kamatis yung mukha mo eh. Ang cute mo pala kapag namumula. Binobola mo naman ako eh. Hoy, hindi kaya ako bolero. Baka ikaw. Lagi mo kaya akong sinasabihan ng maganda kahit minsan hindi ko masyadong ramdam. Di pambobola yung pagsasabi ng totoo. Pero thank you kasi na-appreciate mo ko. Bakit naman hindi? Girlfriend kita. Tsaka tungkulin ko bilang boyfriend mo, na-appreciate ka. At sabihin sa iyo yung magaganda mong katangian na nakikita ko. Matanong lang kita, baby love. Tungkol saan? Hindi ka ba nagsisisi na sinagot mo ako? Ha? Bakit mo naman natanong yan? Sagutin mo na lang. Napaisip lang ako. Hindi. Bakit? Kasi ganito lang ako. Anong ganyan ka lang? Sakto lang. Hindi ka gwapuhan. Hindi malaking sweldo. Kung ikukumpara ako sa mga dati mo na karelasyon, walang-wala talaga ako. Lamang na lamang sila sa akin ng 10 paligo. Tapos bungal pa ako. Kaya tagilid na talaga. Unang-una, hindi issue sa akin yung pagiging bungal mo. Pangalawa, wag na wag mong ikukumpara ang sarili mo sa kanila kasi hindi totoo yun. Para sa akin, gwapo ka at higit sa lahat, mahal kita. Kaya wag mo nang uulitin yun ha. Okay. Ayan, ganyan nga. Pero hindi ko pa rin talaga mapigilang isipin na lamang sila sa akin ng 10 paligo kasi kulang-kulang ang ngipin ko. Sigurado na mas gwapo pa ako sa kanila kundi ako bungal. Tungkol sa bagay na yan, may naisip ako. Ano yon? Naisip ko na pwede naman kitang pagawa ng pustiso para mas tumaas yung kumpiyansa mo sa sarili mo. Alam ko plano mo nang magpagawa pero laging napopospone dahil sa iba mo pang responsibilidad sa inyo na mas kailangan mong unahin. Kaya nga,
Hayaan mo ko na tulungan ka na makapagpagawa ng bagong pustiso. Sobra-sobra naman yata yun, baby love. Paano naging sobra-sobra yon? Sige nga. Kasi ako... Kasi ikaw yung lalaki sa relasyon. Kung yan na naman ang sasabihin mo, wag mo nang ituloy. Saka ako naman yung nag-alok. Hindi to utang o ano. Regalo ko to sa'yo, kaya tanggapin mo na lang. Sige ka. Pag di ka pumayag, magtatampo ko. Hala, wag! Sige, payag na ako. Tinatanggap ko na yung regalo mo. Ayan. Magpa-schedule na tayo agad sa kakilala kong dentist. Magaling yun. Tsaka di kalidad gumawa ng pustiso. Sigurado magiging swak na swak sa'yo. Papadudot kitang-kita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Kokoy nang sabihin kong ako na ang magpapagawa ng pustiso niya. Pero inassure ko siya na walang kaso yon dahil girlfriend naman niya ako at napapayag ko si Kokoy kaya excited na kaming pareho para sa unang appointment niya sa dentista. Bukod sa bagong pustiso ay pinabrace rin namin ang mga sungki niyang ngipin sa ibaba. At habang ginagawa pa ang pustiso niya ay panay ang pasasalamat sa akin ni Kokoy. Kung tutuusin, ay hindi naman talaga mura ang magpakonsulta sa dentista dito sa Pilipinas. At karamihan ay natatakot pa kasi nahihiya sila. Kaya mas pinipili na lamang nila na huwag magpatikin. Pero importante na regular tayong nagpapakonsulta sa dentista upang mapangalagaan ang ating mga ngipin. Hindi nga nagtagal ay nakuha na namin ang bagong pustiso ni Kokoy at noong sinuot niya yon ay pinakita sa akin sabay ngiti ay lalo akong na-in-love sa kanya. Isa lang ang masasabi ko. Papadudot, lalo siyang gumwapo sa aking paningin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot dahil sa bagong pustiso ni Kokoy ay hindi na kulang-kulang ang kanyang ngipin. Mas tumas din ang kumpiyansa niya sa sarili. Bagay na kinatuwa ko naman ng gusto. Siyempre proud ako sa boyfriend ko kaya nga hindi lang pustiso at brace ang ibinigay ko sa kanya dahil sa katuwaan ko. Nang mga sumunod na linggo ay nasira ang cellphone ni Kokoy kaya naman sinabi kong bibilhan ko siya ng bago. At hindi lang bago dahil mamahalin at upgraded version niyo ng nasira niyang cellphone. Tuwang-tuwa tuloy ang boyfriend ko at labis ang pasasalamat sa akin. Habang tumatagal, ang aming relasyon ay natuto na rin po akong humiram ng pera sa akin or natuto na rin humiram ng pera sa akin si Kokoy at ang kadahilanan niya ay palagi siyang nagigipit. Kasi maliit lang naman talaga ang sweldo niya bilang driver at messenger. Alam ko yon kaya hindi na rin ako nagdalawang isip na pahiramin siya. Kaso po'y dumalas ng dumalas hanggang sa magtaka na ako. Isa pang napansin ko ay ang pagkawala ng oras sa akin ni Kokoy dahil masyado na siyang abala sa kanyang cellphone. Lagi niyang dinudot-dot yon at kapag gusto kong tingnan ay iniiwas niya. Nabother na ako kaya naman kinompronta ko siya. Nagkasagutan pa nga kami papadudot hanggang sa inagaw ko ang kanyang cellphone at tiningnan yon. Doon ay napunta ako sa isang application at meron akong nalaman. Dahilan para kumulo ng husto ang aking dugo. Pasensya ka na, baby love. Wag mo nga ako matawag-tawag na baby love. Nandidiri ako sa iyong ungas ka. Huwag ka naman magsalita ng ganyan, oh. Nasasaktan ako sa sinabi mo. Ay wow! Meron ka palang pakiramdam? Malamang, tao ako. Palagay mo sa akin, robot? Hindi. Pero bakit ba napunta tayo dyan? Ikaw kasi. Sinisi mo pa talaga ako, no? Napakakapal ng mukha mo. Pasensya na talaga, baby love. Huwag mo sabi akong tawagin baby love. Nakakadiri ka. Okay, sige. Hindi na kita tatawagin nun. Basta patawarin mo lang ako. At bakit ko naman gagawin yon? Sige nga. Kasi boyfriend mo ako. Mahiya ka nga sa balat mo. Lakas pa ng loob mong tawagin boyfriend ko yung sarili mo hindi mo nga ako naisip nung ginawa mo yung bagay na yon. Kaya nga nagsasorry ako. Kasi di ko naman sinasadya. Malaki lang talaga pangangailangan ko kaya ako nagawa yun. Kailangan ko ng pera. Paano kailangan mo? Nakakahiram ka naman sa akin Pinahihiram kita, diba? Oo. Kaya bakit kailangan mo pa talagang mamakla para magkapera? Saan mo pa ginagamit yung pera na yun at pagkalaki-laki naman yata na kailangan mo?
Di ba alam mo naman kung saan ko ginagamit yung pera na hinihiram ko sa'yo? Oo, sa pamilya mo. Pero yung pera na galing sa pamamakla mo, saan mo nga sabi ginagamit? Yun ba? Yun nga, Kokoy. Sagutin mo na ako dahil nanggigigil na ako sa'yo. Sa pamilya ko pa rin naman. Hindi ako naniniwala sa'yo kaya tigil-tigilan mo na yung pagbilog sa ulo ko. Sobrang sama mo. Kailan mo pa ako niloloko, ha? Kailan pa? Zelda naman. Sagutin mo na lang yung tanong ko. Hirap sa'yo, dami mo pang ligoy eh. Hindi ko na maalala eh. Wow, bigla na lang yata humina yung memorya mo. Totoo naman. Maniwala ka man o hindi, di ko na nga maalala. Sa bagay, kahit na maalala mo, hindi na rin naman magbabago yung katotohanan na niloko mo ako kapalit ng pera. Ang sama-sama mo. Paano mo na-atim yun? Na hindi mo na ako inisip. Naisip naman kita pero... Pero mas matimbang pa rin yung kumita ka ng pera dyan sa pamamakla mo. Wag mo namang ulit-ulitin, masakit na sa tenga eh. Alin? Yung pamamakla mo dahil sa pera? Zelda naman. Kulang pa nga yan eh. Kulang pa yung pagpapamukha ko sa'yo ng panloloko mo para naman maramdaman mo yung galit ko. Akala ko pa naman iba ka sa mga ex-boyfriend ko pero mas malala ka pa sa kanila. Wag mo naman ako agad husgahan. Intindihin mo na lang sana ako. Paanong di kita huhusgahan hindi mo nga masabi-sabi kung para saan yung pera kinikita mo sa pamamakla? Tapos gusto mong intindihin kita? Ako na nga yung agrabyado dito. Hoy mister, para sa kaalaman mo, ako lang naman yung niloko at pinagsisinungalingan mo. At hanggang sa mga oras na to, niloloko mo pa rin ako sa di mo pagsasabi ng totoo. Napakasama mo. Ikaw na yung pinakamasamang tao na nakilala ko. Napakasahol mo, Kokoy. Maling-mali nung inakala kong matino ka. Manloloko. Manggagamit. Simula sa araw na to, hiwalayin na tayo. Papadudot diring-diri ako kay Kokoy dahil sa pamamakla niya. Hindi nagtagal ay nalaman ko na may nabuntis pala siyang ibang babae. Kaya naman kung todo ang pangangailangan niya sa pera para masustentuhan ito. May nabasa rin akong conversation nila ng naturang babae at nakasaad doon ang masasama at masasakit na bagay na sinasabi sa akin ni Kokoy kapag nakatalikod ako. Sa bagay, ginamit lamang niya ako, Papadudot. Hinuthutan at pinirahan kasi mahal ko siya at hindi ko siya kayang tiisin. Para sa akin ay napakalaking insulto noon kaya nga hiniwalayan ko na si Kokoy ng araw ding yon. Pinigilan kong umiyak habang nasa daan pa uwi pero pagdating ko sa bahay ay napahagulhol na lamang ako. Muling nagbalik sa aking alaala ang mga panlulokong ginawa ng mga ex-boyfriends ko. Akala ko pa naman ay iba si Kokoy sa kanila pero mas malala pa pala siya. At galit na galit ako sa ginawa niya. Pakiramdam ko ay trinidor niya ako at wala yung kapatawaran. Kaya nga kahit sinubukan pang makipagbati sa akin ni Kokoy ay hindi ko na siya kinausap pa. Para saan pa, hindi ba? Mas naging mataas ang pader ko at naging profesional ako pagdating sa trabaho dahilan para ma-intimidate sa akin ang manlulokong si Kokoy na yon. Ngunit sa kabila ng pagpapakatatag ko, ay durog na durog pa rin po ang aking puso. Lahat ng yon ay hindi ko itinago kay Candy, Papadudot. Ang kapal na mukha niya, di ba? Hindi lang makapal kundi pangit pa. Grabe, hanggang lalo ko nalalaman yung mga panloloko niya sa'yo. Mas tumitindi yung galit ko sa bungal na yun. Hindi na siya bungal. May postiso na siya. Bungal pa rin siya at hindi na magbabago yun, no? Saka ayun na nga, pinagawan mo na nga ng pustiso, pinabrace mo pa yung sungki niyang ngipin, tapos nakuha ka pang lukuhin. Napakawalang hiya talaga ng lalaking yun. Ewan ko. Hindi ko alam kung paano niya nagawa sa akin eh. Ginawa ko naman lahat na makakaya ko para tulungan siya at suportahan sa mga bagay na ginagawa niya. Hindi lang tulong at suporta yung binigay mo sa kanya kasi kulang na lang saluhin mo siya. Naloka nga ako sa'yo, Beshi. Kasi naging instant sugar mommy ka ng baliw na yun.
Wala naman sa akin yun eh. Anong wala? Ang dami mo nang tinulong sa damukol na yun. Tapos wala. Kung kukwentahin ko yung mga pera na nabigay mo sa kanya, baka maloka na ako sa dami. Wala nga sa akin yun. Kasi ako naman halos yung nag-alok nun sa kanya. Pero nitong mga nakalipas, siya na mismo nangungutang sa'yo, di ba? Oo. Kasi meron na palang nabuntis na ibang babae ang ungas na yon. At kaya pala halos kumapit sa patalim, masustentuhan lang yung mag-ina niya. Yun nga yung kinakagalit ko. Kahit ako magagalit kasi sobra-sobra yung ginawa niya. Kumbaga, 2 beses kanyang pinagtaksilan, niloko at paulit-ulit na binibilog yung ulo mo. Hindi ko akalain na meron palang tao na ganyan ka-demonyo. Nakay Kokoy na talaga ang kalahati ng trono ni Satanas. Kaya nga nakipaghiwalay na ako sa kanya kasi hindi ko na maatim makita yung pagmumukha niya. Nandidiri ako pag naaalala ko lahat ng ginawa niya sa akin. Dapat lang naman talaga na hiwalayan mo siya, pero yun na yun. Ano ibig mong sabihin? Like, yun na yun. Paano na lang yung mga utang niya sa'yo? Sige nga. Ewan ko kung mababayaran niya pa yun kasi gipit na nga siya sa pera, di ba? Kaya niya rin nagawang kumapit sa patalim. Wow. Wala ka namang pakialam doon kasi siya naman gumawa ng sarili niyang ikagigipit sa pera. Kung hindi sana siya naging makati at nakontento na lang sa'yo di masaya sana kayo. Kaso baliw siya Kaya dapat lang nasingilin mo siya. Hindi mo na dapat problemahin yung problema niya. Baka kasi lalong sumakit yung ulo ko kung sisingilin ko pa siya kaya nga naisip ko na hayaan na lang yung mga utang niya. Wow, ulit! Ibang klase ka, Beshi. Ano ka, charitable institution? Kaya hindi naman Alam mo, naiinis ako sa'yo. Ikaw na nga yung niloko at ginamit, tapos napakabait mo pa rin. Ang swerte sa'yo ng bungal na yun. Hindi na nga siya bungal, may pustiso na siya. Pakiko sa pustiso niya. Teka, may naisip ako para kahit paano makaganti ka sa mokong na Kokoy na yun. Ano? Bawiin mo yung pustiso niya. Bakit ko naman gagawin yun? Ay, slow. Sabi ko, para nga makaganti ka. Bakit naman ako gaganti? Wala lang. Sa lagay, sa kanya ang huling halakhak. Swerte naman niya. Kaya nga kung ako sa'yo, bawiin mo yung pustiso niya. Kasi tingin ko, kasalanan nun, kaya kanya niloko. Sabi mo mas tumaas kumpiyansa niya sa sarili niya, di ba? Tapos gwapong-gwapo sa sarili, ganon. Kung mabungal ulit siya, tingnan natin kung di ulit bumaba yung kumpiyansa niya sa sarili. As if naman magagawa ko yun. Magagawa mo. Sabihin mo, binabawi mo na. Pag hindi binigay, agawin mo sa bunganga niya tapos basagin mo, sirain mo, apakan mo hanggang magkadurog-durog. Deserve ng Kokoy na yun na mabungal ulit. Papadudot ramdam ko ang matinding galit kay Candy habang sinasabi niya ang mga katagang yon. Pero ewan ko kung magandang ideya na bawiin ko pa ang pustiso ni Kokoy matapos ko yung ipagawa para sa kanya. Pangalawa ay nasa bunganga pa niya. But to be honest, naisip ko nga na magandang ideya yon para naman kahit papaano ay makaganti ako sa kanya kasi kilala ko ang sarili ko na hindi ganong klase ng tao. Ang gusto ko na lang ay tuluyang putulin ang ugnayan namin ni Kokoy at magkaroon ng peace of mind. Kumbaga karma na lamang ang bahala na maghiganti sa kanya. Sa kasalukuyan ay patuloy akong nag-move on. Hindi pa rin nawawala yung sakit na dulot ng ginawa sa akin ni Kokoy. Pero malaking bagay na hindi na kami magkatrabaho sa ngayon para unti-unti akong makausad at makalimot. Natanggal kasi siya sa pinagtatrabahuhan namin dahil sa patong-patong na violations. At nung kinuwento ko yon kay Candy ay tuwang-tuwa ang gaga kong kaibigan. Pero ewan ko ba sa sarili ko kung bakit ako naaawa kay Kokoy, lalo na at wala na siyang trabaho at meron pang sinusustentuhan. Kaso, alam ko rin na labas na ako doon at dapat ay wala na akong pakialam sa kanya. Ang tanong ko lang sa mga kabarangay natin ay ayos lang ba yung paraan ko ng pag-move on o dapat ginawa ko yung suggestion ni Candy para makaganti ako kay Kokoy? Dapat ko bang ipakuha ang postiso na suot-suot niya? Aminado ako na may gabi na dinadalaw ako ng mga what ifs sa buhay ko. At kasama na nga doon yung makapaghiganti sa ex-boyfriend ko.
Ewan, sana'y matulungan at mapayuhan ako ng mga kabarangay natin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Papa Dudut, maraming salamat kung mapili po niyo itong i-air sa inyong programa. Number 1 po kayo sa puso ko and God bless sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Zelda. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.